Alam niyo po sa ating mga Pilipino, no, sadya po tayong magalang, marespeto at marunong tayong tumanaw ng utang na loob. And yung pong pagpapakumbaba, di ba? And yung pagkapasensya, yan po yung mga taglay nating namana sa ating mga magulang or kanununuan. Anyway, pag-usapan po natin ito kasing may nakikita akong mga ibang taga Cebu, mga taga Davao na sabi nila, ay hindi na namin kailangan magpunta ang presidente dito, sabi. Hindi na namin kailangan magpunta pa ang presidente rito o ang tulong. Kaya na namin. Ang sabi dun sa post is Diyos daw ang kanilang sandigan. Parang ganun yung pagkakasabi. Diyos ang kanilang ang kanilang sandata at sa Diyos daw po sila mananalig. Okay, tatanungin ko po ba kayo? Kapag po ba kayo ay nanalangin, paano po tinutupad ng ating Panginoon ang inyong panalangin? Ibinibigay ba ng Diyos yung iyong ito na yung kasagutan sa iyong panalangin. Ibinibigay ba sa kamay mo? Diretso sa kamay mo? Kapag nangyari yun, ibig sabihin wala ka na sa lupa. Nasa langit ka na kasi nakita mo na yung lumikha. Diba? Nanalangin po kayo. Kayo po ay nasalanta, na biktima ng lindol, sunog, at kung ano pa man. Ngayon, hindi po yan ibinibigay direct sa inyo. Idinadaan po yan kung kani-kanino. Gumagamit ng tao para makarating po sa inyo sometimes, di ba, sometimes mga Good Samaritan o kaya mga private sector. Minsan may hihipuin yung puso ng isang tao o isang mayaman, makapag-donate nga ako. Di ba may mga ganon? Minsan nagugutom ka, mananalangin ka. May dadaan na manok sa harap mo. Minsan may madadaan kang kangkong, talbos ng kamote para may makain ka. Hindi ba ganon? Ngayon nananalangin kayo na tulungan kayo, nagpe-pray kayo. Idinaan po sa politiko. Uulitin ko, nanalangin po tayo para may tumulong sa atin. Ito na po yung pinadala, idinaan po sa politiko na hindi ibubulsa yung tulong. Idinaan po sa politikong umaaksyon. Tapos haharangin ninyo. Hindi nyo na-appreciate. Hindi naman po kasi galing sa bulsa yan ni PBBM. From taxpayers' money yan. No? Ito na po yung tulong. Ito yung dininig po yung panalangin nyo. Tapos haharangin nyo, hindi namin kailangan. Hindi namin kailangan ng presidente. Hindi namin kailangan ng tulong. Kaya namin mga Cebuano. Kaming mga Dabawenyo, kaya na namin. Baka sabihin po sa inyo ng Panginoon na hindi ba nanalangin ka? Ito tinupad ko. Dininig ko yung panalangin mo. Bakit mo kinokontra? Kasi po DDS po kami. Kasi po kalaban po yan ni Digong. Ganun ba? Baka sabihin po sa inyo nung nasa taas, di kay Digong ka na lang sana nanalangin. Hindi sa akin. Di ba? Lawakan po natin ang isip natin. Ako po, bata pa ako. Ako po'y lumaki na ang pamilya ko is anti-Marcos. Yes po, anti-Marcos po. Buong pamilya ko. Buong angkan ko, anti-Marcos. Pero hindi ko sinara yung utak ko. Inopen ko. Tulong yan grasya. Ipagpasalamat natin. Kung hindi man sa inyo mapunta yan, tulong na yan. Doon sa kapwa nyo na nasalanta, na nangangailangan. Pati nga po yung hindi nasalanta ay nakikinabang ngayon, di ba? Meron sila mga DSWD, relief goods. And nagpapasalamat po sila. Bakit kayo hindi nyo kaya magpasalamat para sa ibang tao? Ito na yun. Di ba? Ganun na ba? Ito ba yung naidulot ng pamumuno ni Digong? Bigyan kayo ng hatred sa mga puso ninyo? Kasi ang dami nagdaan na pangulo, hindi naman po ganyan. Kahit ang Dilawan, Pinklawan, hindi po sila ganyan. Kapag may dumadating na mga tulong from national government, wini-welcome po nila, nagpapasalamat sila. Pero kayo, grabe. Hindi ko po alam kung
yung mga nasa puso niyo, nasa utak niyo. Ngayon, kung nanalangin ka, hinihintay mo na manggaling mismo sa taas, siya mag-aabot sa'yo, hindi po mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Kapag nangyari yun, ibig sabihin wala ka na sa lupa. Nasa langit ka na. Kasi nakita mo na siya. Maging happy po tayo, maging masaya po tayo para sa iba. Kasi may nangangailangan ng tulong. Hindi mo man kailangan ng tulong, sila po kailangan nila ng tulong.